Nakahanda na ang mga pumping station sa Metro Manila, oras na magbuhos ng maraming ulan ng hanging habagat dahil sa paghatak ng bagyong Inday. Ito ang tiniyak ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes sa pagpupulong ng Metro Manila Risk Reduction and Disaster Council o MMRRDC na kanya ring pinangungunahan. Nakahanda yung ating mga pumping stations kung dumating man yung malaking o malakas na pag-ulan. Pero as expected naman, magkakaroon pa rin ng flash flood dahil nga sa more than nasa 100 millimeters of rain. Sinabi naman ni Chairman Artes na noong nakaraang linggo pa sila nagsimulang maghanda kasama ang Office of Civil Defense o OCDNCR. As early as last week, kahit nung malayo pa yung bagyo, may mga paghahanda na tayo. Nandito si Director George. Nag-meeting na sila last week ng mga technical staff, mga DRRMOs ng mga LGUs. At nagkaroon na sila ng pagpupulong regarding preparations, inventory ng assets, pre-positioning ng assets, preemptive evacuation plan. Sa bahagi ng Metropolitan Manila Development Authority, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na patuloy nilang tinitiyak na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations na kanilang pinangangasiwaan na nakatalaga sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Bukod dito, may mga nakatalaga rin anilang mga tagalinis at tagaalis na mga bara sa drainage upang masiguro na hindi magbabara ang mga daluyan ng tubig. Samantala, natukoy naman ng MMRRDC ang 123 flood-prone areas sa Metro Manila batay sa report ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pinakamarami sa listahan ay mula sa Quezon City na umaabot ng halos 50 lugar na binabaha. Paliwanag ng opisyal, halos hindi naman nagbabago ang bilang na ito kada taon. Gayunman, may ginagawa ng pre-feasibility study ang DPWH kaugnay ng mga flood-prone area sa NCR. Yan po yung magbibigay daan para magawa po yung actual na drainage master plan. Kasi po, yan pong drainage master plan, ang gusto po natin ay talagang comprehensive at talagang buong Metro Manila ang coverage up to the barangay level. Kaya po kailangan ng pre-feasibility study na I understand ay ongoing po sa DPWH. Pakiusap ng MMRRDC sa publiko makipagtulungan sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng mga basura sa marapat na tapunan upang maiwasan ang pagbara sa mga lagusan ng tubig at mabawasan ang pagbaha. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.